Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ngayon ay pag-usapan natin, no, ito pong masamang balita dito sa dating Pangulong Duterte mga kababayan. No, na sa ngayon po ay grabe po yung nangyayari po sa kanya doon po sa ICC. Okay, so makikita po natin, no, dyan sa inyong monitor. No, sabi po dyan, dating SME. No, dating asawa ng dating Pangulong Duterte, no, naaalarma daw mga babayan dahil ang dating Pangulong Duterte, mga babayan, ay butot balat na sa kulungan. No, yan po ang kanyang sitwasyon ngayon diyan po sa ICC. No, dagdag ni Zimmerman, he is happy but he does not want to bother. No, masaya daw sa dating Pangulong Duterte. At ayaw na daw niya parang naaabala pa. No? Ayaw niya na i-istorbo siya. No? Kaya kayong mga nagrarally, uwi na kayo. Huwag niyo nang abalahin dyan. No? Baka isa kayo sa nagpapadagdag ng iniisip na itong dating Pangulong Duterte. Uwi na kayo. Oh, nag-utos na siya. Oh, you go home. Thank you for your support. I am okay. Uwi ka na rin daw, Harry Roque. Yan yung matinding utos ng dating Pangulong Duterte. Oh, uwi ka na daw, Harry Roque. Oh. Okay, so bago natin pag-usapan yan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, alright? Shoutouts na rin sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga palagi po nandiyan, no, sa ating channel, sa mga team likers natin, yung mga palagi nagla-like sa ating mga video. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po niyan. Okay, so ito mga babayan, ating pag-usapan ito, no? Dahil nga dito sa ito nga pong dating asawa, no, ng dating Pangulong Duterte na si Elizabeth Zimmerman, mga babayan, no, nababahala po o naaalarma, mga babayan, dahil sa kalagayan po ng dating Pangulong Duterte at sinasabi nga po niya, no, na butot balat na sa kulungan, mga kababayan. Ano kayang, asan na kaya sila, sila Kitty, mga babayan, at saka yung nanay ni Kitty, no? Bakit wala sila doon sa, sa dahig? Hindi, nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Okay, so ito nga, mga babayan, sabi dito, no, sa balita, lalo pang pumayat si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No, Digong Duterte, halos 4 na buwan simula nang makulong ito sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ayon sa dati nitong asawa, no, na si Elizabeth Zimmerman. Ito ata yung nanay ni ni Vice President Sara Duterte, mga babayan, no. So yan po ang kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte, no, diyan po sa The Hague ngayon, mga kababayan, na butot balat na raw po. No, at sila ay naaalarma, no, sa kalagayan, no, ng dating Pangulong Duterte sa kulungan po sa ICC. No, akala ko ba maganda yung doon sa ICC? Maganda yung kulungan doon. Kayo, ha? So sabi nga ng kababayan natin dito, so what deserve? No, sabi nila, buti pa siya, butot balat na, yung pinatay niya nakalansay na, kaya magdusa pati buong pamilya. No, yan po yung sinasabi dito, mga kababayan. Samantala, ito yung isang balita dyan. No? Basahin natin ang buo, mga kababayan, itong balita na to, no? Mula sa Abante. Lalo pang pumayat, sabi dito, si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, no, dyan daw po sa ICC. No? Ayon daw po yan sa asawa na si Elizabeth Zimmerman, mga kababayan. No? Sa isang post nito, Sabado, July 5, ibinahagi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang salaysay ni Zimmerman sa nakaraang pagbisita niya kaya Duterte sa ICC Detention Center, mga kababayan. No, ang tanong diyan, no, totoo kaya yung mga sinabi dahil dumaan na kay Roque?
No, dumaan na kay Roque, mga babayan, at ako hindi na ako ganong kumbinsido pagka si Harry Roque naglalabas ng post, mga kababayan, no? Dahil it's either na parang lumalabas kasi si Roque propagandista na ng mga Duterte. Yun naman sariling opinion ko lang. No, kasi karamihan ng kasi ganun yung mga propagandist, mga kababayan, no? It's either palalabasin nila na maganda, no, sa paningin ng mga tao yung kampo na kanyang pinapanigan. Ganun lang naman kasimple yun, mga kababayan. 'Di ba? Yun ang trabaho ng mga propagandista. 'Di ba? Yung nagpapalaganap ng mga propaganda. 'Di ba? So hindi na rin ako hindi ako actually naniniwala na sa mga bawat binibitawan nitong si Attorney Harry Roque. No, dahil nga alam naman natin na wala naman siya ibang bibitawang salitang maganda, no, laban sa para sa administrasyon. Lahat po ng kanyang bibitawan, mga babayan, ay puro laban sa administrasyon, puro kontra sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kahit na alam mo yung parang kahit na hindi naman siya pinapansin, pero siya yung kuda ng kuda. 'Di ba? Sabi dito, mga kababayan, binanggit ni Zimmerman na bagamat maayos naman ang kalusugan ni Duterte, malaki naman ang ipinayat nito at halos butot laman na lamang ang makikita sa katawan. He is okay, but he is so thin. Skin and bones, saad ni Roque tungkol sa sinabi ni Zimmerman. Si Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa libo-libong namatay sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. No? So sabi dito, mga kababayan, he is okay, but he is so thin, skin and bones. No? Yan po saad daw po ni Roque tungkol sa sinabi ni Zimmerman. No? Yun daw po ay ayon kay Zimmerman, mga kababayan. Yung pong post ni Harry Roque na yan. Yan pong sinabi ni Harry Roque na yan. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala No? Kasi si Harry Roque yung nag-post. Kumbaga siya yung nag-report. Parang siya yung nag-report, mga kababayan. Ito yan, nakasulat dito yan, no? Saan na ba yun? Nawala tuloy. Ayan, no? Napila natin, no? Sabi dito, ulat ni Miss Elizabeth Zimmerman mula sa Dahig. Ginawa ng reporter. Ayan, no? Ulat ni Miss Elizabeth Zimmerman mula sa Dahig, July 4, 2025. So, ayan, nakasulat lahat dito, mga babayan, no? Di ba? Siya ang nag-post Hindi ko alam kung may post itong si Ma'am Elizabeth Zimmerman, no? Pero, siya dito ko nakakita kay Harry Roque na merong ganong post, mga babayan. Sabi dito binanggit pa ni Zimmerman na kahit matanda na at mabagal gumalaw si Duterte, hindi pa rin ito umiinom ng maintenance medicine. He is healthy but as an old man, mahina na maglakad. Malamang matanda na yan 'di ba? Wala na exercise. Dapat lumalabas araw-araw para nakakapag-exercise. So, halos araw-araw umanong nanonood ng telebisyon ang dating Pangulo sa kulungan at napansin din itong medyo umiinit na ang temperatura sa Netherlands. No? Sa kabila ng kondisyon ni Duterte, sinabi ni Zimmerman na nag-iwan ng mensahe ang dating Pangulo sa kanyang mga supporter na, "You go home. Thank you for your support. I am okay." Uuwi ka na raw, Harry Roque. Ayan lino mo, sabi sinabi ng Zimmerman, sinabi ni Zimmerman na nag-iwan ng mensahe ang dating Pangulo sa kanyang mga supporter, no, na "You go home. Thank you for your support. I am okay." So okay naman daw ang dating Pangulong Duterte, Harry Roque. Uwi ka na daw. Uwi ka na, 'di ba supporter ka? No, ng dating Pangulong Duterte. Ayan malinaw na malinaw. Yan ang utos "You go home. Thank you for your support. I am okay." Okay lang daw siya diyan, Harry Roque, kahit wala ka. So yan po ay makikita rin dito sa Facebook page na itong si Harry Roque, mga kababayan.
Mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino sa Duterte Street. Sa Duterte Street. You go home. Thank you for your support. I am okay. Kinamusta ni Tatay Digong kaya Mr. Merman ng Davao, pati na rin ang acting mayor na si Baste. Panonood lang daw ng television ang pinagkakaabalahan ni Tatay Digong sa loob ng kulungan, mga babayan. Dagdag ni Sir Merman, he is happy but he does not want to bother. Masaya daw sa dating Pangulong Duterte at ayaw na daw niya parang naaabala pa. Ayaw niya na i-istorbo siya. Kaya kayong mga nagrarally, uwi na kayo. Huwag niyo nang abalahin dyan. Baka isa kayo sa nagpapadagdag ng iniisip na itong dating Pangulong Duterte. Uwi na kayo. Nag-utos na siya. You go home. Thank you for your support. I am okay. Uwi ka na rin daw, Harry Roque. Yan yung matinding utos ng dating Pangulong Duterte. Uwi ka na daw, Harry Roque. Pag-uusapan, mga babayan, ito pong tila pagbasag o pagsupalpal dito po sa mga DDS, mga kababayan. At isa na nga po dyan, ito pong pagbasag din sa mga sinabi, neto nga si VP Sara na di umano kinidnap daw ng mga kamag-anak po. Neto nga si dating Pangulong Duterte na kinidnap daw ang kanilang ama dahil illegal daw di umano, yung pag-aresto daw, dito kay dating Pangulong Duterte, mga babayan. At yan po, ngayon ay maliliwanagan tayo, illegal nga ba o hindi yung paghuli dito kay dating Pangulong Duterte dahil sinasabi nila na wala daw pong arrest warrant. Dapat daw po may arrest warrant muna bago hulihin ang dating Pangulong Duterte. Ito po malinaw na ipapaliwanag ng isang abogado, mga kababayan, kung ano ba ang pwedeng mangyari sa mga ganyang cases base po sa ruling ng ICC, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Na mga reklamo sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Good morning po mula po sa Pilipinas. Welcome back po, Attorney Gilbert Andres, isa po sa mga abogado ng mga EJK victims at ang Executive Director ng Center for International Law o ang Center Law. Good evening dyan, Attorney. Good morning po mula dito. Welcome back. Salamat po. Good morning, Christian at Victoria mula sa the Netherlands. Maraming salamat po ulit, Attorney. Sir, hingi nga po kami ng update at yung isa sa mga tama po ba nangyari ay na-file na yung DCC o Document Containing Charge. Ito yung papel na may formal na sakdal laban kay Pangulong Duterte. Tama po ba? Ano po ba itong kahalagahan ng papel na ito? Oo, tama ka, Victoria. Na-file na po yan ng Office of the Prosecutor. Bagkus kung tingnan po natin yung website, hindi pa natin mababasa yan, Kasi naka-redact po yan, yung public version po niyan, kasi meron pong mga security risks, sa mga pangalan pong nakasaad man doon kung meron man po. Kaya ipapalabas na po yan kung naka-redact na po yung mga pangalan pong kailangan pong protectionan. Pero ano pong ibig sabihin nun, Attorney? Pakipaliwanag lang po sa publiko. Bakit ngayon lang i-file yung document containing charges po? Bakit hindi siya i-file noong unang pagsalang po ng dating Pangulo dyan? Oo, ganito, Christian. Nabaliktad sa sistema natin. Kung i-reviewin natin yung Philippine Domestic Criminal Procedure, una muna nagpo-file ng information sa sa korte, tapos yung judge po ng korte. Ito, mga babayan, para mas maliwanagan tayo, dahil nga ang sinasabi, ito in-explain dito. Sabi po nun sa kabilang parlor, mga babayan, illegal daw yung paghuli sa dating Pangulong Duterte kasi sabi nga nila, dapat meron mo lang kaso, may mga charges, tapos merong warrant of arrest,
bago hinuli ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito ine-explain, no? Pinapaliwanag dito mga babayan na po pwede pala yung ganung sistema. No, basta pumapasok po siya, no, doon sa mga ruling ng ICC, no, yung mga kaso na yan. No, i-explain po dito yan mga babayan, no, dahil ito sasagutin nila o sasampalin ng ICC mga babayan. No, yung kanilang mga pinagsasabi. No, dito sasabihin mga babayan, no, ipapaliwanag dito na po pwede palang hulihin ng dating Pangulong Duterte o kahit sino pa man, no, kahit wala pa pong kasong na-charge mga babayan, at kahit yan po inaasikaso pa lang, no, yung mga charges, no, sa isang individual, no, nasasampahan ng kaso, basta papasok po, no, doon po sa mga rulings ng ICC. So ito mga kababayan, no, panoorin natin itong paliwanag na yan. Procedure, una muna nagpo-file ng information sa ganito, Christian, nabaliktad sa sistema natin. Kung i-reviewin natin yung Philippine Domestic Criminal Procedure, una muna nagpo-file ng information sa sa korte. Tapos yung judge po ng korteng yun, mag-i-issue po ng arrest warrant at arestado nga yung isang accused based sa arrest warrant. Sa ICC naman po baliktad. Oo, nag-a-apply for arrest warrant, tapos nag-issue ng arrest warrant, at yun nga, inaresto si Mr. Duterte based on the ICC arrest warrant, at saka po mag-file ng document containing charges. So ito po ang equivalent po nito sa Philippine Domestic Criminal Procedure ay yung information. So bakit later on siya? Yun kasi nakasaad sa Rome Statute, Tapos, nauna arrest warrant kasi kaya ang konteksto naman nito, international crime kasi. Oo. So, nasa iba't ibang parte po ng mundo, yung mga suspect, ng mga accused. Kaya ang arrest warrant po ay para ma-satisfy yung ICC or talagang ma-fulfill yung conditions na nandun nga yung suspect na nasa kustodiya ng ICC. Kaya ngayon po, final. Kasi ngayon lang po talaga yung deadline. In fact, when I say ngayon, that's July 4, last Friday po. Kasi dito sa atin, di ba, partner tsaka attorney, kailangan mo na may naisampa kang kaso sa korte at ang korte ang mag-uutos na maglabas ng arrest warrant. Iba pala ang sistema dyan sa ICC, kabaliktaran. Po siya. Tapos ito na po yung talagang formal na sampa laban kay Mr. Duterte. Malalaman po natin yung 4 na sulok kung ano po yung mga krimen na talagang sinampa kay Mr. Duterte. Alam po natin ang broad ang broad charge lang na crimes against humanity sa ilalim po ng Article 7 of the Rome Statute. Hindi po natin alam kung ano po yung napaloob sa crimes against humanity na yun. Kung murder lang ba na yun pong na-issue, na arrest warrant, it's for murder, or idadagdag din po ba ng Office of the Prosecutor yung tinatawag na rape and other sexual and gender-based violence? Kasi marami pong nangyaring ganun dun sa Tokar at sa war on drugs. At sinama din po ba yung imprisonment on arbitrary grounds? Kasi marami din po, hundreds of thousands po ay arbitrarily detained po under the war on drugs. At kasama din po ba yung torture or other inhumane acts po. So, dyan po natin malalaman sa DCC or Document Containing Charges. Okay, so makaka-apekto yan, sir? May epekto sa ebidensya, sa arguments na pwedeng ilatag once na malaman kung ano talaga yung specific na charge? Yung kanyang consequence talaga, Victoria, ito po yung mag-define kung ano yung kailangan pong i-present ng mga evidence ng prosecution dun sa confirmation of charges sa September 23. Ito po yung mag-define kung ano pong sino pong mga witnesses, anong mga dokumento, ano pong mga digital evidence ang i-represent. At ito din yung basehan ng defense, kung ano ang kanilang mga defense na ihahanda. At ito po ay reference din ng mga biktima para malaman kung sino po yung mga biktima na pasok po at pwede pong sumali bilang victim participants or sa victim participation po. So, mahalaga po yung DCC na to kasi ito po ang mag-guide sa korte
sa OTP, sa defense, at pati na rin po sa mga biktima ng war on drugs. Ayun. So sir, maganda na nalinaw niyo yan. No? So may ganun pala siyang epekto. Doon naman sir sa desisyon na huwag i-disqualifika yung dalawang judge, sina Alapini Ganso at si Flores Liera. Ano po ang inyong reaksyon bilang kayo ay abogado nga ng mga biktima? Victoria, syempre we're quite relieved, natutuwa po kami at talagang binasuhan na po, na-reject na po ng plenary of judges itong application for disqualification na final ng defense. Kasi kung tingnan mo naman talaga, basahin mo yung decision po ng plenary. And we say plenary po, ito pong lahat ng mga judges po ng ICC from pre-trial chamber to trial chamber hanggang appeals chamber po. Talagang may basihan naman po talaga para ibasura. Kasi naibasura na mga kababayan. Nagre-request kasi sila na tanggalin o i-disqualify yung dalawang judge mga kababayan dahil sinasabi di umano ng depensa na magiging bias daw yung dalawang judges na yun. Ngayon, ibinasura yan mga babayan. Talagang makikita natin dito na naghahanap talaga sila ng maraming butas mga babayan. At lahat naman ng kanilang mga ginagawa ngayon nahaharang kaagad. O kung di man nahaharang mga babayan, nasasagot. At yung iba nga hindi na pagbibigyan yung kanilang mga request. Talagang mukhang magtatagal na si dating Pangulong Duterte doon po sa ICC mga babayan. Magiging implikasyon po kung hindi po ibinasuha nag-decide lang based on a judicial power and authority pwede namang pa-recuse hindi naman siguro logical yan kasi it's just an exercise of judicial power and authority under the Rome Statute. Kaya buti na pong binasura po ng plenary of judges. So yan, attorney, ay hindi na maaaring i-apela pa ulit ng panig po ng dating Pangulo. Final na po yung desisyon na yun. Well, almost useless na yung mag-appeal di ba? From a very practical standpoint, Christian, kasi plenary of judges na yun So ano pa bang ibabago nun? At unanimous yung decision, and I want to also emphasize, hindi po kasama yung dalawang judges sa pag-decide na yun kasi nandun din yun sa Rome Statute na hindi po sila pwede mag-vote. Pagkos unanimous po yung naging decision po ng plenary of judges na ibasura yung application for disqualification ng defense. Apo. And then, attorney, tama po ba nag-file daw po ulit ang prosecution ng panibagong batch ng mga evidences laban kay dating Pangulong Duterte? Kung tama ako, pang-11th, ika-11 batch daw po ng mga ebidensya. Ano pa kaya, attorney, yung nilalaman po nun? Kung pwede pong mabanggit. Alright, saya mga kababayan, Grabe, anong masasabi ninyo dyan, mga kababayan? Mukhang lahat na lang ng diskarte, mukhang nahaharang at talaga namang sa panahon na to sa tingin natin, minamalas talaga, lahat ng strategy ng mga Duterte, mga kababayan. Grabe. Kasi nga, 'di ba? Una, gusto nilang ipatanggal itong mga judges na to. Itong dalawang judges na to, mga kababayan. Para siguro meron silang gustong maipasok na judge. Pero hindi yan napagbigyan ng ICC. 'Di ba? Tapos yung isa, yung sinasabi nila, yung paghuli, dito sa dating Pangulong Duterte. Na walang na illegal daw di umano dahil wala pa naman daw kaso, kaysa ganito, kaysa ganyan. Pero dito in-explain na po pwede pala siyang hulihin. Basta merong warrant, mga kababayan, pwede siyang hulihin kahit wala pang kaso. Kumbaga, to follow yung kaso. Basta nakapaloob sa Rome Statute o sa ruling ng ICC yung mga kaso na isasampa. Diba? So, since na pumasok po lahat yung mga kaso nga isinampa diyan kay dating Pangulong Duterte sa ICC, doon sa ruling o sa Rome Statute, talagang sok sa banga to, mga babae.
Parang ganun, no? Yung nilalaman nitong balita na to. So, anong masasabi ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. ML.